Amen. God bless you sa ating beloved co-preacher, Brother Rodel. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Taas po natin ating makamay. Opo, dakilat mapagpala, mang banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangunang panalangin po, aming ginagalaw mga pastor and time prophet, Lord God, maraming salamat po sa pagnangis mo sa bawat bahagi na iyong banal na gawain na tapos na tigit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan at bagong lahat. Kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan makamit patawarin, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi, ikaw pong maglagay makataga dapat bigkasin, buksan pong pangunawa, kaisipan ng bawat na pakinig at patuloy kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness and we send out Satan cast out, be bound into hell and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Arbol Evangelist Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God, into the whole Almeida family. At patuloy po ang ating pag-alala. Hindi natin malilimutan kailanman ang mga turo at aral ng ating beloved Anabastan Pastor, our beloved Mama Dear. At magandang hapon sa inyo lahat, sa pinagpala nating mga baguhan at sa lahat po ng ating mga viewers sa ating pong live webcast. Ang ating tatalakayin, mga minamahal, nasa ating monitor, what is your plan? Ano ang iyong plano? Basahin po natin ang ating teksto, kindly. Pag sinabi kong basa, dapat malapit kayo sa pulpit para wala tayong gap, hindi sayang yung ating oras. Pag sinabi kong basa, hindi na kayo naghahanap kasi hawak nyo na yung bersikulo, babasahin nyo na lang. Basa. Sa mga Kawikaan 16, talata 9, ganito po ang pagkasulat. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang matuwid ng kanyang mga hakbang. Amen. Verse 18. Dito po sa 18, ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapamakan at ang napagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. What is your plan? Kung inyo maalala, mga minamahal, during election o before the election, ang ating tinalakay ay election at tinalakay natin ang tinatawag na the winning candidate. Kaya naman lahat ng na-elect, mga minamahal, naging winning candidate, kinakailangan meron silang plano para magampanan nila ang kanilang tungkulin bilang panalong kandidato at nahihalal ng taong bayan. Gayon din naman sa ating mga previous na pag-aralan, mga minamahal, tayo hinahalal ng Diyos. Tayo, mga minamahal, ang pinili ng Diyos. Sabi ng ating napag-aralan, hindi natin pinili ang Diyos ang siyang humirang at naghalal sa atin. Sa makatuwid, meron tayong iisang voter, walang iba, ang ating mahal na Panginoon. At tayo ang tinatawag na winning candidate. Ibig sabihin, dahil pinili tayo ng Diyos, tayo ngayon ang nanalong kandidato, mga minamahal. Amen? Subalit, ang kandidato ay hindi lamang basta hanggang panalo lamang, mga minamahal. Kasi kung hanggang panalo lamang ang isang kandidato at wala siyang plano, mga minamahal, nangyari na sa ating bansa yan. Ilang presidente na natin ang na-impeach. Hindi natapos ang kanilang termino dahil kulang ang kanilang plano. Naintindihan natin. Ngayon din naman sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, if you are a Christian without plan, you are void and nothing. Ibig sabihin, wala kang laman. Wala kang plano. Mga minamahal, mai-impeach ka rin. Hindi ka magmamala ng buhay na walang hanggan. Kaya ang pinag-aaral natin, what is your plan? Ano ang iyong plano? Dapat meron tayong plano, mga minamahal, dahil ang Diyos ay may plano para sa atin. Ano ang plano ng Diyos para sa atin? Sabi ng ating nabasa sa Kawikaan 16, ang talata ay 9, ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. Yun ang plano ng tao. Pag ang tao ay nagplano, kumakatha yung kanyang puso. Sabi ng ating nabasa, kumakatha ang puso ng tao ng kanyang lakad. Sa makatuwid, mga minamahal, yung kanyang lakad, sarili niya yon. Lakad yun ng tao, mga minamahal.
Pag ang tao lumakad sa kanyang sarili, ang nauuna sa kanya yung pride. Kaya meron tayong supporting verse na verse 18. Ang sabi, ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Kaya nga ang tao, mga minamahal, maglalakad siya ng sarili niyang lakad, kakatha siya ng marami niyang katha, mga minamahal, pero nauuna sa kanyang pride, sinasabi niyang palaging, ito ako ito. Kaya nabubuwal siya, napupunta siya sa pagkapahamak, mga minamahal. Kasi ganon magplano ang tao. Naintindihan natin. Pag hindi ka Kristiyano, mga minamahal, magpaplano ka na mayroong pride. Minsan nga, Kristiyano na, pag naplano, may pride pa rin, mga minamahal. Pero sabi ng ating nabasa, mas maganda ang plano ng Diyos para sa atin. Babalikan natin ang verse 9, ang sabi, ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ay nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ngayon kayo pumalakpak, mga minamahal. Amen? Kaya sa ating pagpaplano, dapat kasama natin ang mahal na Panginoon. Isipin nyo, inelect tayo ng ating mahal na Panginoon bilang kanyang anak. Hindi lang tayo inelect, hindi lang tayo inihalal. Sinigurado pa niya tayo'y mananalong kandidato. Kaya nga nandito tayo eh. Winning candidate tayo, mga minamahal. Pero hindi dyan natapos ang lahat. Kinakailangan meron tayong plano. Kaya kung tayo'y kumakatha, kung ang ating puso ay kumakatha ng ating lakad, ang sabi, pabayaan natin, mga minamahal, na ang Diyos ang siyang magtuwid ng ating mga hakbang. Ibig sabihin, Diyos ang magtutuwid ng ating hakbang. Gagawa tayo ng plano, mga minamahal, bilang tao, meron tayong plano. Pinagpala ako. Ngayon ko lang naunawaan, Diyos pala ang siyang naghalal sa akin. Isang boter na makapangyarihan, ibinoto ako. Kaya naman ako ngayon ay nanalong bilang isang tinatawag na anak ng Diyos na kandidatong tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dahil ako'y nanalong kandidato tagapagmana ng buhay na walang hanggan, gagawa ako ng plano. Pero sa aking plano, pababayaan ko na ang Diyos ang magtuwid ng aking mga hakbang. Kaya sa ating buhay, kasama ang mahal na Panginoon. Hindi tayo pwedeng humakbang na hindi kasama ang Diyos, mga minamahal. Dahil yung lakad natin, aminin natin sa hindi, balubaluktot, lumiliko sa kaliwa, lumiliko sa kanan, minsan nahakbang natin, pabalik, mga minamahal, nasa banal na kasulatan yan, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, because they walk backward and not forward. Sabi ng banal na kasulatan, nasa banal na kasulatan yan, tinalakay na natin yan, nakaraan na, mga minamahal. Hindi ba? Ang lakad ng mga tao, pabalik, mga minamahal, hindi pasulong. Kaya ang tao ay napahamak. Pero kapag tayo ay nagplano, pabayaan natin itong plano natin ito ay maging perpekto kapag tinuwid ng Diyos ang bawat hakbang ng ating mga paa. Kaya ano ang plano ng Diyos para sa atin, mga minamahal? Pag tinutuwid ng Diyos ang ating mga hakbang, ibig sabihin, Diyos na ngayon ang nagpaplano para sa atin. Meron tayong sarili nating plano, mga minamahal, pero ang magpe-perfecto nito ay walang iba ang ating mahal na Panginoon. Ano ang plano ng Diyos para sa atin? Tayo pang nagplano, maglilingkod ako sa mahal na Panginoon. Ang tanong ay bakit? Para gagaling. Hanggang doon lang. Hindi ba? Ako ay magbibigay. Ang tanong ay bakit? Kasi napakinggan ko, yung nagbigay ay pagpapalain. Kung hindi ka pinagpala, hindi ka na magbibigay. Hindi ba? Kasi hanggang doon lang yung plano natin eh. Maglilingkod ako sa Diyos para mabuo yung aking pamilya. Kung hindi mabuo, hindi ka maglilingkod sa Diyos. Hindi ba? Maalala ko, merong isang brother, nagpaalam sa ating ginagalang mga pastor, sa ating beloved Mama Dear, mag-aasawa na daw siya. Ayaw nung kanyang pinapaalam, mga minamahal. Sa madaling salita, pinag-fasting muna siya. Nung siya'y nag-fasting ng 10 araw, binalikan yung pinapaalam niya, umuo na rin. Di pinagsalita na sa harapan, meeting namin, pinagsalita. Brad, magsalita ka na, sabi natin ginagawa mahal pastor. Ano masasabi mo, brother? Totoo talaga ang Diyos? Umuo rin ang sister. Sabi nung ating ginagawa mga pastor, kung hindi umuo, hindi pala totoo ang Diyos? Hindi ba? Kaya hanggang doon lang yung plano natin, mga minamahal. Pero pag ang Diyos ang nagplano, mga minamahal, merong kasunod. Pagagaling ka ng Diyos, kaya ka pinagaling ng Diyos, pinalusog ka
para paglingkuran mo siya, habang pinaglilingkuran mo siya, pasasaganahin ka ng mahal na Panginoon. Habang sagana ka, gagamitin ka sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Tatawagin ng buo mong pamilya, magiging patotoo ka, masisiyahan ka sa buhay mo, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tagapagmana ka pa ng buhay na walang hanggan. Yun ang magandang plano ng Diyos para sa atin. Basa. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 147, ang talata po'y 14. Siya'y gumagawa ng kapayapaan sa iyong mga hangganan. Kanyang binubusog ka ng pinakamainam na trigo. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 132, ang talata po ay 15 at 18. Aking pagpapalain siyang sagana sa pagkain, aking bubusugin ng pagkain ang kanyang dukha. 18, ang kanyang mga kaaway ay susuutan ko ng kahihiyan, ngunit sa kanya'y mamumulaklak ang kanyang putong. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, lahat magsabi ng praise the Lord. Ito pala ang magandang plano ng Diyos sa kanyang mga anak. Sabi ng verse 14 sa Psalms 147, siya'y gumagawa ng kapayapaan sa iyong hangganan. O di meron kang kapayapaan. Hindi yung kapag tayo gumawa ng plano, yung kapayapaan natin, mga minamahal, merong hangganan. Ibig sabihin, may limitasyon. Sa mahal na Panginoon, walang hanggan ang ibibigay sa iyong kapayapaan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, siya'y gumagawa ng kapayapaan sa iyong mga hangganan, kanyang binubusog ka ng pilaka, mainam na trigo. Nasa iyo na ang tinatawag na kapayapaan, meron ka bang kabusugan. Ang ibig sabihin, hindi ka magkukulang ng anumang bagay. Yan ang plano ng Diyos sa iyo bilang winning candidate na ipinanalo, pinili ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. May kapayapaan ka na, yan ngayon ang hinahanap ng maraming tao sa sanlibutan, mga minamahal. Hindi ba? Maging ang nanalo kandidato, mga minamahal, bagamat ang iba'y natalo, walang kapayapaan, dahil gustong manalo, yung nanalo naman, hindi pa rin sila pwedeng maging payapa. Dahil ngayon pa lang magsisimula ang kanilang karir, mga minamahal. Ang ibig sabihin, ngayon pa lang mapapatunayan kung sila'y karapat-dapat. Pero ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, pag pinili ka ng Diyos, mga minamahal, sisiguraduhin na sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kung ibibigay mo sa Kanya ang iyong plano, Diyos ang magpaplano sa iyo, siguradong meron kang kapayapaan, meron kang kasaganahan. Pag sinabing mainam na trigo, ang ibig sabihin, yan ay kasaganahan. Nilagyan natin ng supporting verse, Psalms 132, verse 15 and verse 18. Sabi ng verse 15, aking pagpapalain siya ng sagalang pagkain, aking bubusugin ng pagkain ang kaniyang dukha. Kasaganahan na naman to, mga minamahal. Paano yung mga dukha? Ang sabi, kasama pala ang mga dukha na pasasaganahin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya merong tinawag sa atin dati nang may kaya sa buhay, pero may problema, financial, mga minamahal. Inalis ang problemang pinansyal, pinasagana ng ating mahal na Panginoon. Meron naman tayong makapati ng tinawag, totoo namang dukha. Yun yung ating napapakinggan, mga minamahal, na mga basurero lamang, mga scavenger, mga minamahal, na abutan lamang ng leaflets. Binasa nila, pumunta sa Amoranto, mga minamahal, ang basurero, palaboy na ngayon. Ano ibig ko sabihin? Dati basurero sila, palaboy-laboy sa ating sariling bansa, ngayon nasa ibang bansa na. Pag nagpatotoo, mapakinggan mo, galing sa Amerika, galing sa Europe, galing sa Singapore, palaboy na sa ibang bansa, pinagpala na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yun ang sinasabing plano ng Diyos. Verse 18, ang sabi, mga minamahal, ang kanyang mga kaaway ay susuutan ko ng kahiyan, ngunit sa kanya'y mamumulaklak ang kanyang putok. Napakaganda ng plano ng mahal na Panginoon. Kung magkaroon ka ng kaaway, talagang kawawa ang kaaway mo sa'yo. Yung makikipag-away sa'yo, kawawang-kawawa. Dahil sa plano ng Diyos, sabi ng ating nabasa, ang kaaway ng anak ng Diyos, bibigyan niya ng kahihiyan. Mapapahiya sila, mga minamahal. Yung gagawin nilang pakikipagbaka sa'yo, hindi sila nakipagbaka sa'yo. Yung gagawin nilang pag-alimura sa'yo, pag-persecute sa'yo, hindi nila ginagawa sa'yo yan. Ginagawa nila sa Diyos na nag-elect sa'yo, na pumili sa'yo, na nagpanalo sa'yo. Kaya naman, ang kaaway mo, bibigyang kahihiyan ng ating mahal na Panginoon. At ikaw naman,
na nakipag-away siya sa iyo habang siya ay nasa kahiyan, ikaw naman ang sabi, ang putong ay mamumulaklak sa iyo. Lalo kang pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yan ang napakagandang plano ng Diyos, mga minamahal. Kaya iba yung ating pagkapanalo sa sanlibutan, mga minamahal. Maliban na lamang kung ang mananalong candidate sa sanlibutan ay maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa banal na kasulatan, mga minamahal, a kingdom will not arise, mga minamahal, hindi babangon ng isang kaharian without God supervision. Pag wala ang guidance ng mahal na Panginoon, walang kahariang babangon. Kaya naman ang mga hari, mga minamahal, kumukuha sila ng propeta na magpapayo sa kanila. Pag binasa natin ang banal na kasulatan, mga minamahal, may propetang nagpapayo sa bawat hari para ang kahariang hawak nila ay ma-establish, matatag at may kapangyarihan dahil ang salita ng propeta ay salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga anak ng Diyos, sinasabi natin tayo'y pinagpala, mga minamahal. Meron tayong propeta. Kilala natin ang ating mahal na magulang sa Panginoon. Ang nanalangin, nag-ayuno, mga minamahal, walang kain-kain, naghandog ng kanilang buhay, nagawa ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya naman, tayo ay na-establish, pinagpala tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ito ang mga pangako ng Diyos. Nasa iyo na ang kasiyahang walang hanggan, nasa iyo pa ang tinatawag na kasaganahan, maging ikaw ay dukha, masasaganahin ka ng mahal na Panginoon, lahat ng kaaway mo, makipag-away sa iyo, sabi ng ating labasa ay mapapahaya, ikaw naman ay lalong itataas ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Subalit, mga minamahal, bago ito gawin ng Diyos, ang Diyos ay nagsisiyasat. Hindi ba? Kaya yung mananalong candidate sa sanlibutan, mga minamahal, hindi porke ibinoto ng tao yan, mga minamahal, naniwala na sila. Kaya nga meron tinatawag na impeachment. Hindi ba? Ibig sabihin, kung hindi sila karapat-dapat, tatanggalin sila. Gayon din pala, mga minamahal. Ang Diyos ay gumawa ng plano para sa atin, pero sabi ng banal na kasulatan, sinisiyasat ng Diyos ang iyong puso. Pag nakita ng Diyos na karapat-dapat ka, yung plano niya para sa iyo, tatanggapin mo. Pag hindi naman, aalisin sa iyo ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Basa. Dito po sa ikalawang Kronika, Kapitulo 16, ang bersikulo po ay 9. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa upang pakilala na matibay sa ikagagaling ng mga yaon na ang puso ay sakdal sa Kanya. Ikaw ay gumawang may kamangmangan sapagkat mula ngayon magkakaroon ka ng mga pakipagdigma. Amen. Supporting verse, basahin natin, Jeremiah. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 15, ang talata po'y 6 at 13. Iyong itinakwil ako, sabi ng Panginoon, ikaw ay umurong, kaya't iniunat ko ang aking kamay laban sa iyo, at pinatay kita, ako'y dala na ng pagsisisi. 13. Ang iyong pag-aari at ang iyong kayamanan ay ibibigay ko na pinakasamsam na walang halaga, at iyay dahil sa lahat mong kasalanan, sa lahat mong hangganan. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng verse 9, Second Chronicle, mga minamahal, ang Diyos ay sumisiyasat sa buong palibot. Ang sabi, upang makilala, mga minamahal, sino ang matibay at ikagagaling. Doon sa puso, ang kanyang puso ay sakdal. Subalit kapag ikaw ay gumawa ng kamangmangan, magkakaroon ka ng pakikidigma. So, dalawang bagay, mga minamahal. Pag nakita ng Diyos na ang puso mo ay sakdal, ang sabi, ikaw ay magiging matibay. Patitibayin ka ng ating mahal na Panginoon para matanggap mo yung plano niya sa iyo na mga pagpapala at pag-iingat maging sa kaaway mo. Patitibayin ka ng ating mahal na Panginoon kapag nakita niya ang puso mo ay sakdal. Subalit ang sabi, mga minamahal, pag ikaw naman ay gumawa ng may kamangmangan, magkakaroon ka ng pakikidigma. Ang ibig sabihin, kung ang kaaway mo ay kaaway ng Diyos, sa iyong pakikidigma, ikaw mismo ang kaaway ng kaaway mo. At kaaway mo ang kaaway ng ating mahal na Panginoon. Yun ang nakasulat sa 2 Chronicle chapter 16 verse 9.
Basahin niyo yan sa bahay niyo para mapag-aralan yung mabuti, mga minamahal. Kaya dalawang bagay ang makikita ng Diyos. Yung kanyang hinirang, pinanalalong kandidato na tagapagmana ng buhay na walang hanggan, kung maging sakdal ang puso ng Kristiyanong ito, nasa kanya ang plano ng Diyos. Mabuti para sa kanya. Pero kung ang hinirang ng Diyos ay gumawa ng kamangmangan, mga minamahal, siya ngayon ay magkakaroon ng pakikidigma. Ang kanyang buhay ay palaging pagsubok at walang katapusan. Yun ang sinasabing battle kapag ang Kristiyanong pinili ng Diyos ay gumawa ng kamangmangan. Kaya nilagyan natin ang supporting verse. Sa Jeremiah chapter 15, verse 6, ang sabi ng verse 6, iyong itinakwil ako, sabi ng Panginoon, ikaw ay umurong, kaya't iniunat ko ang aking kamay laban sa iyo, pinatay kita, ako'y dala na sa pagsisisi. Yun palang sinasabing pakikidigma. Pag umurong ka, mga minamahal, nasa pakitigma ka, iuulat ng Diyos ang kanyang kamay, hindi upang ikaw ay pagpalain. Ang sabi, upang ikaw ay patayin dahil nasayang ang plano ng Diyos para sa iyo. Kung meron kang kayamanan, pakikinabangan, hindi pakikinabangan. Dahil ang sabi, mga minamahal, ng verse 13, ang iyong pag-aari at ang iyong kayamanan ay ibibigay ko na pinakasamsam na walang halaga. Yung meron sa'yo, magiging samsam na ng iba. Hindi na ikaw ang makikinabang. Ang sabi, kung meron kang kayamanan, meron kang pag-aari, ang sabi, ibibigay ng Diyos na pinakasamsam. Ibig sabihin, ng salitang samsam, isang bagay na dating ikaw ay may-ari, kukunin uli sa'yo ng nagbigay sa'yo. Naintindihan natin? Kaya nga kahit sa isip-isipin mong tumalikod sa mahal na Panginoon, ikaw ang lugi. Sa isip lang yan, mga minamahal. Lalo na pag ibinukad ang iyong labi, lalo na kung ang iyong physical na katawan na templo ng Diyos dati ay hindi na makikitang kasama ng kanyang mga banal na hinirang. Kaya ang tunay na pinili ng Diyos at naging matagumpay, mga minamahal, dapat ang makikita sa kanya ng Diyos ay ang kanyang pusong sakdal sa kanyang buhay, magaganap ang plano ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang tanong, mga minamahal, paano natin mapapanatili yung ating plano ay ayon sa plano ng Diyos? Kasi pag tayo gumawa ng plano at hindi ayon sa plano ng Diyos, yung plano natin, mga minamahal, ay paghiwalay sa kapangyarihan at pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Pero pag ang ating plano ay naging plano ng Diyos, mga minamahal, diyan magsisimula ang lahat ng plano ng Diyos ay mapapasa atin, tayo ang makikinabang. Kung anuman ang meron tayo, hindi na babawiin pa ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya nga ako sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, kung merong napakaligayang tao, sasabihin ko siguro, ako na. Ako na, mga minamahal. Tanggalan ka ng ketong ng Diyos 1989. Tinanggal na mahal pa ng aking ketong. Sa September 27, 33 years na. By faith hanggang rapture, hindi ko na naralasang bumalik sa aking katawan ang karamdamang ketong. Kaya kung tatanungin nyo kung mga minamahal, ako ba'y masaya sa paglilingkod sa Diyos? Hindi nyo na kailangan itanong pa. Ako ang magsasabi sa inyong, hindi ko pinagsisihan bakit ko nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero akala ng iba ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, ay parang simple lamang. Para ka lang kumain ng pansit bihon. Hindi ba? Bakit ko sinampol yung pansit bihon? Kasi kahit saan ka pumunta, makabili ka ng pansit bihon. Punta ka sa squatter area, may nagtinda ng pansit bihon. Pumunta ka sa mamahaling restaurant, sa kung saang probinsya, may pansit bihon. Hindi ba? Akala nila ganun kasimple ang buhay. Sa sanlibutan, hindi simple ang buhay, mga minamahal. Hindi ka Kristiyano, ha? Hindi simple ang buhay. Bakit ko nasabi, mga minamahal, sa palengke, ayaw mong gumawa ng masama dyan. Ayaw mo rin makipag-away, mga minamahal. Pero kailangan makipag-away ka. Kailangan makapal ang dibdib mo. Kailangan marunong kang humawak ng patali, marunong kang humawak ng baril, marunong kang makipagsuntukan. Nasa palengke ka eh. Pero hindi ko yan pinangarap, mga minamahal. Hindi ba? Kasi nasa sanlibutan ka. Ayaw mo sa gusto, makikipagbaka ka. Sa paglilingkod mo sa Diyos, mga minamahal, masaya ang ating buhay, ayaw nating makipag-away. Kasi alam nating masama ang makipag-away. Pero meron tayong kaaway na kahit ayaw nating makipag-away, aawayin at aawayin talaga tayo. Sino? Kilala nyo ba? Kilala nyo kung sino ang ating kaaway? Kilala nyo? Sino? Sino?
Parang dinig ko yung nanay nyo tsaka tatay nyo. Hindi ba? Si Satanas, kahit ayaw mo kayo mag-away sa kanya, talagang aawayin ka. Pipilitin kang ibalik sa dati mong kalagayan. Pipilitin niyang kunin kung ano ang meron ng ibinigay sa iyo, ang ating mahal na Panginoon. Aalisin niya ang gala mo sa paglilingkod sa Diyos. Pagpupuri mo sa mahal mo, aalisin ang kaaway ng Diyos. Kung anong meron kang kayamanan, aalisin ng Diyos unti-unti. Hanggang sa makita mo ang sarili mo, you are nothing again. Wala ka na naman kwenta. Walang-wala ka na naman, mga minamahal. Kaya kahit ayaw natin makipag-away, mayroon tayong natural na kaaway, si Satanas at ang ating sarili at ang sanlibutan. Tatlong kaawayan ng Kristiyano. Sino? Ang iyong sarili, ulat higit sa lahat, ang sanlibutan at si Satanas na may-ari sa sanlibutan. Kaya kinakailangan natin ng kakampi, mga minamahal. Kaya yung nanalong kandidato, mga minamahal, sa sanlibutan, kailangan meron silang kakampi. Ang kakampi nila, mga minamahal, ay yung papabor sa batas na gagawin nila para yung kanilang plano ay maging maayos at magampanan nila ang kanilang tungkulin. Ganon din sa ating buhay, kailangan may papabor sa atin. Ang papabor sa atin, mga minamahal, ay walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Paano papabor ang Diyos sa atin? Hindi niya tayo ito tolerate. Pag tayo nagplanong mali, gagawin ng mahal na Panginoon, i-correct niya yung ating plano. Kaya habang kinokorek tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal, meron tayong tinatawag na hardship, difficulties, hardship, and difficulties. Ibig sabihin, may kahirapan. Kasi kinokorek ka ng mahal na Panginoon. Kagaya ng ating mahal na magulang sa Panginoon, pwede naman silang maging pastor natin. Pwede namang maging man of God, mga minamahal, na mayaman. Pero inalis ang kayamanan, nilagay sa kahirapan, dumaan sa kahirapan, unti-unti, maraming taon, 15 taon, bago pinagpala ang iglesia, bago tayo narito, dumating tayo, nasa pagpapala na ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya ganun ang buhay Kristiyano. Hindi yung pag tinawag, Kristiyano na ako, taga-Jesus, Miracle Christian ako, masaya na ang buhay. Na paano sasaya ang buhay mo kung ang ginagawa mo hindi kalooban ng Diyos? Gawin mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Yung plano mo, pabayaan mo ang Diyos ang magperpekto nito, magiging masaya ang buhay mo. Babalik tayo sa ating tanong, paano natin mapapanatili na ating plano, ang Diyos ang magperpekto nito, ang plano ng Diyos ang magaganap sa ating buhay. Sagot? Basa. Kindly. Sa mga kawikaan, 3 talatay 5 at 6, ganito po ang pagkasulat. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga daan. Verse 7, kindly. Sa 7, huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito ang ating kailangan, mga minamahal. Amen? Para yung ating plano ay maging perpekto, maging plano ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo mahihiwalay sa mahal na Panginoon. Hindi babawiin ng Diyos anuman ang meron tayo, lalo tayong pasasaganahin ng ating mahal na Panginoon. Ang kalusugan natin ay mananatili higit pa sa inaasahan natin. Ang ating kasaganahan ay mananatili higit pa sa inaasahan natin. Ang buhay na walanggan ay mananatili higit pa sa inaasahan natin. Sabi ng verse 3, mga minamahal, o verse 5, brother, Kawikaan chapter 3, verse 5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kanino tayo magtitiwala buong puso? Hindi sa sarili mong kaunawaan, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang Kristiyano, pag nagpaplano, nananalangin muna siya, mga minamahal. Pinagpapastingan pa niya, hindi pag naisip niya, gagawin niya na agad. Kaya yun ang meron tayo. Ang tunay na anak ng Diyos, meron siyang tinatawag na conviction. Conviction, mga minamahal, sa sanlibutan kasi, iba yung conviction natin. Sa sanlibutan, pag sinabing, gumawa ka ng masama, okay lang yan, gagawin mo. Yun ang conviction na nasa sanlibutan, mga minamahal. Ang tawag doon ay bad conscience o masamang budhi. Pero yung conviction natin sa mahal na Panginoon, ang tawag diyan, good conscience o mabuting budhi. Dahil ayaw ng mahal na Panginoon na tayo magkakasala. Kaya pag meron tayong iniisip, na subukan nyo na ba yan?
Meron ka tithes and offering, sabi ng demonyo, wag mong ibigay. Gamitin mo muna. Sabi ng malapay nun, ibigay mo na kasi pagpapalaing kita. Iyon ang tinatawag na conviction. Ini-insist sa'yo ng malapay ang tinatawag na good conscience o mabuting buti. Gawin mo para maganap sa'yo ang pangakong pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng demonyo, wag kang babangon linggo ngayon, maaga pa. Diba? Maaga pa naman, pwede ka naman dumating ng late. Diba? Sabi ng malapay nun, anak, bangon na. Mahuhuli ka, malilate ka, bangon na. Diba? Ibabangon ka ng ating mahal na Panginoon. Sabi nung mata mo, ayoko pang dumilat eh. Sabi ng isip mo, mata, dilat na. Sabi nung kamay mo, ayoko pang magsipilyo eh. Sabi naman ng paa mo, kamay, magsipilyo ka na din. Lakad na ako. Gusto ko nang pumunta sa bahay-sambahan para papurihan ang mahal na Panginoon. Diba? Yan tinatawag na conviction. Ang Diyos ay nangungusap sa atin. Pag nangungusap ang Diyos, mga minamahal, mabilis lang naman ma-distinguish. Mabilis mong malaman na ang Diyos ay nangungusap sa iyo kasi ang sinasabi sa iyo ng malapinon, mabubuting bagay na gagawin mo, mapapapurihan mo siya, mawawalhati mo siya para matupad sa iyong pagpapalaing ka ng ating mahal na Panginoon. Pero kung ang dumarating, mga minamahal, ay bad thoughts, pag sinabing bad thoughts, maling pag-iisip, mga minamahal, makasalanang pag-iisip, hindi galing yan sa Diyos. Huwag natin sabihin, kalooban ng Diyos. Hindi ba? Hindi kalooban to ng Diyos eh. Hindi yan kalooban. Masama nga ay kalooban pa ng Diyos. Hindi ba? Pag masama, hindi yan kalooban ng Diyos. Pag mabuti, anong tawag? Kalooban ng Diyos. Simple lang naman, hindi ba? Kaya lang talagang stable spirit tayo. Gusto natin, mahal na Panginoon. Ngayon lang naman, mahal na Panginoon. Ngayon lang ako malilate. Hindi ba? Minsan ganyan tayo. Ngayon lang ako hindi magta-touch. Hindi ka nga nag-touch ngayon. Ngayon na dumating ang gawa ng kaaway sa iyong buhay, talagang hindi ka na makapag-touch kapag may karamdaman ka na. Pag nasa maliit na kwarto ka na, mga minamahal, merong salamin sa harapan mo, ando ka na forever and over, wala ka na magagawa kalooban ng Diyos. Kaya habang meron ka pang lakas, gawin mo na ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Yun ang sinasabi ng verse 5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Verse 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Kaya nga bago tayo magplano, dapat may prayer. Nagtatanong sa mahal na Panginoon, di ba? Tinuruan tayo ng ating beloved Honorable President, paano ba magtanong sa mahal na Panginoon? Manalangin ka. I-cast out mo ang lying spirit at pagkatapos saran mo ang banal na kasulatan, ituro mo yung dalili mo, isang bersikulong maliwanag, hingin mo sa mga Panginoon kung anong tumapat doon. Di ba? May Kristiyano. Gawin ko nga yung gagawin, sinabi ng ating mahal na pastor. Tanong ba naman niya ganito? Nakikinig ba kayo? Ganito ang tanong niya, mahal na Panginoon, kaloob mo ba mag-ayuno ako? Ang tanong ko sa iyo, yung ba'y dapat itanong? Sagot. Pag sinabing ayuno, hindi mo na kailangan itanong sa Diyos, kalooban ba mag-ayuno ako? Kalooban na, mag-aayuno ka nga eh. Itatanong pa. Eh ang tanong niya, mahal pa yung kalooban ba mag-ayuno ako? Bigyan mo ko ng isang bersikulo. Sinara niya. Hindi ba? At pagkatapos, nanalangin siya. Nanalangin pa talaga. Lumuhod pa. Lumuha pa nga eh. Kinast out pa yung lying spirit. Tinuro ng dalili niya. Pag dilat ng mata niya, nakalagay doon, mag-ayuno ka. Mahal na Panginoon, totoo ba to? Talagang makulit. Di ba? Mahal na Panginoon, totoo ba to? Kaya naalala ko, bago ko na-save, gumaling ang aking ketong, meron pang isang ketongin, mga minamahal. Minsan pumunta kami sa flyover, kaming dalawa ang pinadala. Yung aming pinuntahan, cancer ang karamdaman nun. O pray na tayo, Brad, pray na. Pray kami. Mamaya, dumating yung doktor, chinek up, ay nako, hindi pala cancer. Ano pala? Ano ba yung hangin sa tiyan? Kabag. Isipan mo yung cancer, naging kabag. Eh di sabi ko dun sa bata, tayo ka, tayo. Ando yung nanay, magulang, tayo ka. Tumalong ka, sabi mo, hallelujah, praise the Lord, para 100% magaling ka na talaga. Kasi yung cancer mo naging kabag eh.
Sabi nung nanay, hindi po yan makakatayo kasi lumpo po yan. Lumpo ba? O sige, manalangin ulit. Nalangin ulit, demonyo ng pagkalumpo. Gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Tayo na, Brad. Tumayo. Nasa ospital kami, ha? Nagluludan 3 beses, nakakalakad na. O di nag-report na ako. Sabi ko, Mala Pastor, yung pong pinasama nyo sa akin, yung dating may ketong, hindi ko nababanggitin yung pangalan, baka nandito yung loved ones. Sabi ko, Mala Pastor, may gift of healing. Yung pinapuntahan nyo sa amin, una, cancer, naging kabag. Pinatatalo namin, lumpo pala yun. Nung ipanalangin, mahal na pastor, nakatayo na po. Di nag-meeting kami kagad. Nag-report ako Sabado ng gabi. Monday, may meeting kami. Nag-meeting, kasama siya sa meeting. Sabi ng ating ginagalwa pastor, okay Brad, huwag ka na maghanap buhay. Ako na ang bahala sa pamilya mo. Bibigyan ko ng monthly blessing yung pamilya mo. Ikaw ang gagawin mo, hahayo ka lang. Mag-aayuno ka ng 10 araw sa loob ng 1 buwan. Wala kang gagawin kung di humayo, mag-share ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Kung kinakailangan, ipanalangin mo. Pero, huwag kang manghihingi. Kahit chiko, huwag kang manghihingi. Pag binigyan ka ng kusa, pagkatapos mong manalangin, tanggapin mo. Pagpapala sa iyo yan ng mahal na Panginoon. Aba, kung ako inalok ng ganon, payag na ako nun. Ewan ko sa inyo. Di ba? Kung ako papayag na ako nun. Yung loved ones mo, meron ng monthly blessing. Ikaw, mag-aayuno ka lang naman ng 10 araw sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos, humayo ka na. Diyos na ang magpapala sa'yo na may back-up prayer ka ng man of God. Dahil kumadyo ng man of God, galing sa mahal na Panginoon. Sabi niya, opo, mahal na pastor. Pagdating ng 3 buwan, ang dami nagreklamong kapatiran. Inutangan daw sila ng brother. Ano inutangan? Pinahayo ko yun. Binibigyan ko yung pamilya. Pinahayo ko siya. Hindi po, mala pastor, inutangan po kami. Magtitinda doon siya ng gulay. Nagpagawa ng kariton. Tapos, nagtinda ng gulay. Hiniraman kami ng paggawa ng kariton, ng puhunan. Ganun ba ang ginawa? Kaya pala hindi nag-report sa akin monthly. Sabi ng ating mala pastor, ang ketong mo, babalik, hindi na gagaling pa. Binitawan ng man of God, mga minamahal. Lumipas ang panahon, pumunta siya sa circle, nakataklob ng kumot, yung mukha niya bukol-bukol sa ketong. Sabi ng ating ginagalma, pastor, paalisin siya dito, hindi na siya para dito. Sa ketong siya gumaling, sa ketong siya namatay. Ketong ang pinagaling sa kanya ng mahal na Panginoon, ketong ang binalik sa kanya ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Naintindihan niyo? Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, kilalanin mo ang Diyos sa lahat ng iyong mga lakad. Pag sinabi ng man of God, yun ang ating gagawin, mga minamahal. Bakit? Dahil doon tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Verse 7, huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mata, matakot ka sa Panginoon, humuwalay ka sa kasamaan. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Minsan kasi pantas tayo sa ating mata. Yung nakikita natin, gusto natin, meron din tayo. Iniisip natin, kaya nating gawin kahit wala na ang patnubay ng mahal na Panginoon. Hindi mangyayari yun, mga minamahal. Ako na ang magsasabi sa inyo. Kaya nga, 1 segundong mawala tayo sa mahal na Panginoon. Pag ako nanalangin, mahal na Panginoon, wag mo ko iwanan kahit 1 segundo lang. Dahil pag iniwanan mo ko kahit 1 segundo, mahal na Panginoon, wala akong magagawa sa aking buhay. Kung ako iiwanan mo, mas mabuti pa kunin mo lang ang buhay ko. Kaya ako pag nanalangin sa gabi, matutulog na ako, iba panalangin ko, mahal na Panginoon, kung ako'y kukunin mo lang, ngayon mo kukunin sa aking pagtulog. Ayoko sa karamdaman, ayoko sa disgrasya. Pag natutulog ako, dyan mo kukunin. Pero bukas, pag binigyan mo pa ako ng bagong buhay, bigyan mo ako ng lakas para gawin ang iyong kalooban. Simple lang ang panalangin ko, mga mga. Yun lang ang aking panalangin. Hindi na ako hingi ng maraming pera, kotse, bahay. Meron na ako niyan. Noon, pag may nanalangin, pinagpala ko ng kotse. Sinasabi ko, magkakaroon din ako niyan. Nagkaroon ako ng kotse, o di, nagpatotoo ng mga kapatiran, pinagpala ako ng kotse. Ang sagot ko, meron na ako niyan. Dati sinasabi ko, magkakaroon ako niyan. Ngayon, meron na ako niyan. Di ba? Bahay. Umuupa kami ng bahay, mga minamahal, 9,500, wala akong problema dyan. Monthly, darating yung aking pambayad, mga minamahal. Di ba? Saan ka pa? Yung iniisip ng sanlibutan, kailangan nila, ibinigay na ng Diyos sa'yo.
Di ba? Wala pang pwedeng makipag-away sa'yo. Bakit? Kaya itong inalo sa akin, subukan nyo makipag-away sa akin. Subukan nyo lang. Gusto nyo ako maging kaaway? Ayaw nyo na ngayon, ha? Subukan nyo lang. Minsan subukan nyo. Hindi ba? Kaya wala tayong kinatatakutan. Bakit? Yung pangako ng Diyos naganap sa atin, may langit pa at buhay na wala hanggan. Kaya pag nagawa natin ito, last verse, basa. Pag natin magpaawit, mga manugtong. Sa mga awit, 30 talatay 6, talon sa 11, ganito po ang pagkasulat. Tungkol sa akin, sinabi ko sa aking kaginhawaan, hindi ako makikilos kailanman. 11, iyong pinapaging sayaw sa akin ang aking tangis. Iyong kinalag ang aking kayong magaspang at binigkasan mo ako ng kasayahan. Amen. Amen. And finally, ang pangako ng Diyos, mga minamahal, ang kaginhawahan kailanman ay hindi na makikilos pa sa atin. Ibig sabihin, hindi na mawawala pa sa atin. Ang sabi ng verse 11, yung ating pagtangis ay gagawing sayaw at kasiyahan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga ngayon, tumatangis tayo, umiiyak tayo sa matamis at banal na presensya ng Diyos. Hindi na tayo umaawit sa kalungkutan. Kaya pagkilos ng presensya ng Diyos, mga minamahal, damahin natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil inaaliw ng Diyos ang ating mga puso, ang ating pagtangis, pinapalitan ng kagalakan ng ating pinakamahal na Jesucristo. Tayong lahat ay tumayo, umawi tayo sa ating pinakamahal na Jesucristo. Hallelujah. Awitin natin ang awiting likhang pasasalamat. Dahil kaganda ng ating buhay, magmula na makilala natin ang ating mahal na Panginoon, ang lungkot ng ating nakaraan, ngayon ay naging masaya. Tayo umawi. Kay ganda na buhay ko, Magmula nang makilala kita. magmula na Yan ang ating masasabi ngayon. Sa lungkot ng nakaraan, sa lungkot na nakaraan, ngayon naging masaya. naging masaya. Sabihin natin, salamat po, Panginoon. Kung meron kayong dalang baguhan, dalhin nyo sa harapan. Mga members natin, tingnan nyo yung ating mga pinagpalang baguhan. Nilinis. Nilinis at inakumo Lahat. ng sala. Ulitin natin yan. Kay ganda ng buhay ko. Hindi ko ang buhay ko. Magmula Nang makilala ka, sa lungkot ng nakaraan, sa lungkot na nakaraan, ngayon ay naging masaya. Ang lungkot ng ating nakaraan, ngayon tayo'y naging masaya. salamat po, Panginoon. Ang magagawa natin, pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Tulad ko'y Ang ating tulad ay inibig ng mahal na Panginoon. nilinis at inakumo Lahat ng sala ko. oros, hindi ko kayang mabayaran. Hindi ko kayang mabayaran Hallelujah. ang iyong pagmamahal. Hindi natin kayang bayaran ang pagmamahal ng ating mahal na Panginoon. Tulad ko, lukha naman, O Panginoon. Hallelujah. Sabihin natin, Panginoon, Panginoon, gamitin mo gamitin Hallelujah. Ang buhay na hirap ko sa buhay na hirap ko sa'yo, bilang ganti bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. na aking nanamo. Second verse, kaya ngayon, aking laan. Hallelujah. Ano ang ating
panahon at kalakasan. Iniwan ang kalayawan. Iniwan ang kalayawan. Ditong sanlibutan. Ditong sanlibutan. Hallelujah. Kung dumating man ang sandali, Kung dumating man ang sandali, dadating ang sandali, tayo kukunin ang mahal na Panginoon. na ako'y kukunin na Tungo sa kanyang kaharian. tungo sa'yo, kaharian. Kahariang inilaan para sa atin. Hallelujah. Thank you so much, O Lord God. Hindi ko kaya Ang lagi natin kasasama. Hindi natin kayang bayaran, mga minamahal. Ang pagmamahal na ating pinakamamahal na Panginoon. Sa tulad nating tukha lamang. Sabihin natin, Panginoon. Hallelujah. Gamitin mo ang buhay na hirap ko sa iyo. Bilang ganti sa kabutihan. Hallelujah. Hindi ko kayang mabayaran. Wala tayong may babayad sa ating mahal na Panginoon. Sa pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi natin kayang bayaran, mga minamahal. Dahil dukha lamang, pinagpalang loob ng ating mahal na Panginoon. Isigaw natin ang sabay-sabay. Panginoon, gamitin mo, hallelujah, ang buhay na hirap ko sa iyo. Hallelujah, bilang ganti. Ulitin natin ang verse 2. Kaya ngayon, aking laan. Ilaan natin ang panahon at kalakasan. Iiwanan natin ang kalayawan nitong sanlibutan. Hallelujah. Sabihin natin, kung dumating man ang sandali, ito ang ating inaasam na ako'y kukunin na. Hallelujah. Hallelujah. Tungo sa iyong kaharian. Hallelujah. Na siya. Hallelujah. Hindi ko kayang mabayaran. Ang iyong
Papuri natin ang dakilang Diyos. Kayo po'y dadako sa pagkatanggap sa mga baguhan. Aking samo lamang sa mga datihang Kristiyano minamahal sapagkat nung una'y minanalangin para sa atin, mga nalangin tayo para sa mga nasarapan. At sa mga nasarapan, tumingin kayo sa akin minamahal. Huwag mo na kayo yumuko. Kasi, ayaw balingkod, galit ako sa tao na kayo ko. Pag kinakausap ka, kinakailang nakatingin ka sa akin. Ang tatanggapin niyo po ngayon, hindi relihiyon. Sapagkat ang bumaba ang Panginoon Kristo dito sa lupa, hindi sa nagdala ng relihiyon. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatang lubha at kayo aking pagpapahingahin. So, hindi po relihiyon ang ating tatanggapin, kundi ang Panginoon Kristo na tinanggihan ng napakaraming tao. Kaya po, hindi po nangyari sa kanya himala. Ang himala nila minamahal, gawa ng tao. Pero ang himala na yung tatanggapin sa banal na misteryo nito, himala galing sa kaitaasan, galing sa Diyos na makapangyarihan. Meron pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Ang una po yung pananampalataya. Ang pananampalataya po, hindi po ito relihiyon. Sapagkat binabanggit, lagi ko sinasabi, binabanggit ng mga tao na sa relihiyon na sila din may pananampalataya. Wala po silang pananampalataya, meron sila relihiyon. Kung ano man ibig sabihin ng relihiyon nila, minamahal, sasabihin ko lang, ang relihiyon, dalawin ang isang balo o yung namatayan ng magulang at siya aluin mo, yun ang relihiyon. Ganun ba gagawin mo? Marami kang gagawin kung ikay tatanggap sa atin dakilang Diyos. So, pananampalataya, ibig sabihin, paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Maniniwala kang may nag-iisang Diyos na makapangyarihan at ang Diyos na nagkatawan tao at ang sabi niya, pagagalingin ko ang iyong karamdaman, lulutasin ko ang iyong problema, bibigyan kita ng mas saganang buhay. Yung po pangako ng pinakamalaparon, pananampalataya. Ang pangalawa, pagsisisi. Hindi po tatanggap ang Diyos ng isang tao makasalanan. Alam mo, sabi nga, yung sinasabi nila, mortal sin and venial sin. Parehong sin yun, minamahal. Magnakaw ka ng 1 sentimo at 1,000, pareho sa paligid ng ating dakilang Diyos. Kaya po, pagsisihan ng pagkakasala, humingi ng tawad sa ating dakilang Diyos at magkaroon ng determinasyon na hindi bumalik sa pagkakasala. At mangyayari yan sapagkat sa ika-4 na reglamento, mananahan sa iyo ang Diyos. So, pagsisisi, magsisi sa iyong makasalanan sapagkat nais mo ng langit, ang Diyos hindi tatanggap ng isang makasalanan sa langit sapagkat ang Diyos ay banal, kinakailangan dito palulong sa lupa, maging banal ka na. Ang pangatlo, yung pong bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Gawa 2:38, narin po ang katugunan nun, minamahal, upang mapatawad yung kasalanan at tatanggapin mo yung siyam na kaloob ng Santong Espiritu. Kaya nga po nang tayo mabinyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, nagtatanong ako, alam ba niyo ang pangalan ng Espiritu Santo? Hindi kailanman, hindi binanggit sa Biblia. Ngunit pag ikay Kristiyano, alam mo ng Espiritu Santo, siya rin yung Ama at ang Amang nagkatawan tao. So, iisa lang ang Diyos. Yun po, minamahal. Iisa lang ang Diyos. Baptism in Jesus' name para mapatawad yung kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Santong Espiritu. Hindi ka na magiging masamang tao. Hindi ka na masamang kapitbahay, kaibigan kaya. O hindi ka na masamang mamamayan ng Pilipinas. Magiging mabuti ka sa pagkasasamahan ka ng ating dakilang Diyos. Ang pangapat po, yun napakahalaga. At yan, wala yan, minamahal ko, sa maraming Pilipino minamahal. Ang manahan sa iyo ang Santong Espiritu. Baptism of the Holy Spirit. Yun po minamahal. Pag dumalo ka sa gawain, yun ang tiyakin mong mararamdaman mo sapagkat ang kasunod nun, biyayang kagalingan ng karamdaman, pagpapalang di masayad mula sa ating dakilang Diyos sapagkat ang Diyos ay nananahan sa iyo. Yun po ang gagawin ng malapang noon. Pag nagawa mo yung 3, pang-4, mananahan siya sa iyo. Isipin po natin, magagawa mo ang lahat ng kalooban ng ating dakilang Diyos sapagkat pagungunahan ka ng ating pinakamamalapang noon. So sandali ito sa mga baguhan, kayo po'y sumuko sa ating dakilang Diyos. Tanggapin niyo ang pinakamamalapang noon, itaas niyo yung mga kamay bilang pagtanggap sa ating dakilang Diyos. Ulitin ang panalangin ito na aking sasabitin. Manalangin po tayo. Opo dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan, sa iyong pangalan, aking pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinakamamalapang noon, tinatanggap kita
bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pinakamamala pa noon, ako po ay isang makasalanan, lumalapit sa iyong banal harapan at nagsisisi sa bawat kasalanang aking nagawa, magmula ng bata akong magkaisip hanggang sa sandaling ito. Pinakamamala pa, patawarin mo po ako. Pinakamamala pang Isus, iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Ito samot panalangin ko sa makapangyarihang pangalan ng aking Panginoong Isus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Ito na minamahal. Tayo po na nariyan sa likod, manalangin po tayo. Alang-alang sa mga baguhan. Bakit minamahal? Ulitin ko, nung tayo tawagin ng ating dakilang Diyos, may pastor na nalangin para sa atin. May mga magagawa, mga kapatiran na nagsumamo sa ating dakilang Diyos na panghawakan sila. Yung pong gagawin natin ngayon, minamahal ko. O po dakila namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal pang Sus, pinakamamahal Panginoon, sa pangunat panalangin po ng aming minamahal, ginagawa ng Pastor Evangelista Willis Almeida, yung banal na propeta. Narito po ang aming maging kapatid sa iyo, Panginoon, pinakamamahal Panginoon, tumanggap sila sa iyo, nagsisi sa kanilang mga kasalanan, ang aming dalangin ng Diyos na isulat mo po, na maliwanag ang lang pangalan sa kartang buhay at makasama po namin sila sa paglilingkod sa iyo. Magpakita kami ng himala sa kanila. Save them and their loved ones, O God. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Pray natin dakilang Diyos. So nagawa niyo po yung isa, dalawa. Yung pangatlo, magpabautismo ko pagkatapos ng pinalagawain. At yung pang-apat, Diyos na po ang gagawa nun. So, sa ating po mga baguhan, magkaroon kayong determinasyon na magpabautismo. Ulitin ko, hindi po relihiyon ang makapagliligtas sa iyo. Ang makapagliligtas sa iyo, yung itinatwa ng tao ang Panginoon Kristo na siyang napako sa krus ng Kalbaryo. So po natin at dakilang Diyos, pwede na kayo bumalik sa inyong upuan. At sa mga datihang Kristiyano, mga minamahal, uulitin ko, na kung tayo po ay dumalos sa gawain, isang tiyak na bagay, una, hinihiling natin sa ating dakilang Diyos na tayo patnubayan sa ating paglilingkod. Pangunahan tayo sa lahat ng ating gagawin. Sa sandaling ito, minamahal, ang Diyos natin ay makapangyarihan. Nakilala po natin siya, minamahal ko, na siyang Diyos na tumutugon ng ating panalangin. Kaya nga po sa sandaling ito, minamahal, manalangin po tayo. Ulitin ko, kung tayo po wala ng problema, kung tayo po minamahal ko ay marusog na sa ating physical pangatawan at pinalusog na ating dakilang Diyos, manalangin tayo na patuloy na gamitin ang ating dakilang Diyos alang-alang sa mga tao hindi pa nakilala ang banal na ministeryo ito, minamahal ko. At tayo po minamahal, bigyan ng kalakas at kalusugan ng ating dakilang Diyos. Tugunin niya ang ating panalangin. Bakit minamahal? Sa isang Kristiyanong masaya at malasog ang pangangatawan, isang tiyak na bagay, magandang resulta nito, marami sang madadalang bunga sa harapan ng ating dakilang Diyos. So tayo minamahal ko, manalangin sa ating dakilang Diyos, minamahal, manalangin tayo ng may pananampalataya. Uri ng ating dakilang Diyos. Opo, dakila namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal pang Sus. Pinakamamahal Panginoon, sa pauno panalangin po ng aming minamahal, ginagawa ng Pastor Evangelista Willis Almeida, narito kami sa iyong banal harapan, nagpapakumbaba, nagsusumamo sa iyo, humihingi ng tawad, sa lahat ng pagkukulang sa mga kainan na napigbigyan, patawad po, pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, dalangin po namin ng Diyos sa kalakasan, kalusugan, pangingat, pagpapala, mahabang buhay sa aming minamahal, ginagawa ng Pastor Evangelista Willis Almeida, the beloved children, grandchildren, and great-grandchildren, sa lahat po ng mga aral, lahat po ng manggagawa, lahat po ng mga kapatiran sa buong daigdig, tugunin mo yung panalangin ng bawat isa, ibangon po na sa panig ng karamdaman, lutasin mo yung problema, pagalingin mo po ang mga karamdaman, hallelujah, at sa iyong makapangyarihang pangalan, kami sinasaway, devils of sickness and disease, devil yung karamdaman, devil yung problema, devils of unbelief and doubts, cast out, cast out, cast out. We bind the power of Satan. In Jesus' mighty name we pray. Hindrances be gone, problem be solved. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pinindi natin dakilang Diyos. Pagpalain mo pinakamahal na po, mag-isahin po mga webcast viewers. Pinakamahal na Panginoon. Bigyan sila ng pagkakataon makapaglingkod sa iyo. At sa sandaling ito, minamahal, lulundag tayo ng 3 beses kasabay po ng pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. At the top of our voice, ang kinin natin, ang katugunan ng ating dakilang Diyos. Gawin po natin, Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palagpakan natin ating dakilang Diyos. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At tayo dadaw ko minamahal ko sa ating po mga announcement to our beloved
Brother Jonathan Castro. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved of the preacher, beloved brother Fred Ignacio, at maraming salamat sa mahal na Panginoon sa napakagandang mensahe na ating pong napakinggan, nagsilbing karagdagang kaalaman sa ating pong kaligtasan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Tayo po idadako po sa mga announcement. Amen. Para po sa ating po mga kapatiran at sa ating po mga kababayan na nanonood nito pong banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ang schedule po mga minamahal ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa Marilao Outreach kapag araw po ng linggo. Ito po ay nag-uumpisa po ng alas 10 ng umaga, natatapos po ng alas 4 ng hapon. Amen, praise the Lord. At kapag araw po ng Miyerkules, nag-uumpisa po ito ng alas 12 ng tanghali at natatapos din po ito ng alas 4 ng hapon. At kapag araw po ng Biyernes, nag-uumpisa rin po ito ng alas 12 ng tanghali at natatapos din po ng alas 4 ng hapon. Amen. Praise the Lord. At sa TV program po mga minamahal, ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, ito po ay ating pong mapapanood sa istasyon ng ating pong mga television. Ito po ay sa PTV4 tuwing Sabado, nag-umpisa po ng alas 10:30 ng gabi, natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. At sa radio program naman po mga minamahal, ang The Jesus Miracle Hour, ito po ay ating pong mapapakinggan sa istasyon ng ating pong mga radyo, DCME 1530 kHz, iimban mula Lunes hanggang Sabado, nag-uumpisa po ng alas 11 ng gabi at natatapos po naman ito ng alas 12 ng hating gabi. Amen. Praise the Lord. At dito na po nagtatapos ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Tayo po idadako na po sa closing prayer at akin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa mananalangin ating pong beloved brother Noel Corbito. Amen. God bless you, Ate Beloved Jonathan Castro. Lumahal. Tayo magpasalamat sa ating dakila Diyos. Hallelujah. Upurihin ka dakila Diyos sa mamunal ang pinakamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat o Diyos sa iyong pag-ibig dakila Diyos. Nagagawain mo, mahal ang Panginoon, tapos sa araw na ito nakila Diyos. Maraming salamat o Diyos sa lahat. Hallelujah, bawat yung tunaman na gawa na yung linang isa nakila Diyos. Maraming salamat o Diyos sa iyong manal na salita na dinala mga ngaral sa araw na ito nakila Diyos. Naging karagdagan kaalaman namin nakila Diyos sa paglilingkod namin sa iyong walang Panginoon. At higit sa lahat, walang Panginoon, yung matamis sa presensya walang Panginoon. Na yung pinananamu mo bawat isa sa amin, walang Panginoon. Ito ang aming kalakasan nakila Diyos sa paglilingkod namin sa iyo, mahal na Panginoon. Dalangin namin sa iyo, mahal na Panginoon, sa aming pag-uwi sa kanyang tahanan. Mahal na Panginoon, ingatan mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Paratingin mo kami, mahal na Panginoon, sa kanyang tahanan, mahal na Panginoon. Na malahati, ligtas, ano man sa kuna. Hallelujah, kasi pamahakan, yung pagpalain na kila Diyos yung mga anak, mahal na Panginoon. Ito ang sabot na lain namin sa iyo, sa matamis at makapangyarihan pangalan mo, aming pinakamahal na Panginoon. Amen.